OSEX TV. Sa basement ng instant dungeon na iyon, ay nagaganap ang laban ni Sung Jinwoo at ng higanting ahas na Resoka. Inisip ni Sung Jinwoo na hindi tatagos ang espada sa kaliskis ng ahas na iyon, kahit ang mga suntok at sipa ay hindi aapekto doon. Tiimbagang na lang siya nang iniisip niya ang kinakaharap niyang sitwasyon ngayon. Naunang sumugod ang ahas kay Sung Jinwoo, iniwasan niya ang pag-ataking iyon, at pinagsasaksak niya ng hawak niyang putol na espada ang tagiliran ng ahas na iyon at wala naman na kahit anong nangyari doon. Naisip niya na kailangan niya makagawa ng mabigat at mabilis na atake sa bandang likuran ng ahas na iyon. Subalit mataas ang depensa ng ahas na iyon, kaya kahit anong atake ang gawin ni Sung Jinwoo ay walang nangyayari. Inisip naman niya na paano ang gagawin niyang paraan, para masira niya ang makapal na kaliskis ng ahas na iyon. Muli namang umatake ang ahas na iyon kay Sung Jinwoo, at nailaga naman niya ito. Subalit nakita niyang iginalaw ng ahas na iyon ang katawan nito at iyon ang ginamit pang atake sa kanya. Mabilis namang nasangga iyon ni Sung Jinwoo gamit ang kanyang putol na espada, ngunit malakas ang ataking iyon. Kung direktang tinamaan noon si Sung Jinwoo, ay siguradong patay na siya ngayon. At dahil hindi matagumpay ang atake ng ahas na iyon, ay dumistansya naman ang ahas kay Sung Jinwoo at pinalibutan siya nito paikot. Habang mabilis na nagpapaikot-ikot ang ahas na iyon kay Sung Jinwoo, ay ginalaw-galaw nito ang kanyang katawan pa-atake kay Sung Jinwoo sa harap at sa likod nito. Nasaktan sa pag-atakeng iyon si Sung Jinwoo, at bumagsak itong nakaluhod sa sakit. Nasabi na lang ni Sung Jinwoo, na akala niya ay naging malakas na siya pero hindi pa rin pala. Hinawakan niya ang kanyang putol na espada, at naisip na lang niya sa kanyang sarili, na gaano ba kalakas ang dapat niyang maabot, para makatakas na siya sa kanyang pagiging mahina sa nakaraan. Umatake ng muli ang ahas kay Sung Jinwoo, nakaumang na sa kanya ang bunganga noon, at ang dalawang mahahabang mga pangil. Naalala naman ni Sung Jinwoo, ang araw na nagkausap sila ni Mr. Song Chi-yul. Tinanong siya nito na kung alam daw ba niya ang mga kumakalat na sabi-sabi tungkol sa kanya, na siya ang pinakamahina sa lahat ng mga hunter. Sumang-ayon naman doon si Sung Jinwoo, at alam na niya ang lahat tungkol sa mga bagay na iyon. Nasabi na lang ni Mr. Song na may mga tao talaga na nagiging isip bata para gawin ang mga bagay na iyon. Tinapik ni Mr. Song ang balikat ni Sung Jinwoo, at pinayuhan siya nito na total ay isa lamang iyon na usap-usapan, ay subukan pa niyang higit na magsikap sa kanyang sarili. Naintindihan naman iyon ni Sung Jinwoo. Nagawa naman niyang sanggahin ang mga pangil ng higanting ahas na iyon, gamit ang kanyang putol na espada. At dahil nasangga niya iyon, ay muling dumistansya sa kanya ang ahas. Napaatras naman si Sung Jinwoo ng nakaluhod, at naitukod niya sa sahig ang kanyang putol na espada. Sinabi pa ni Sung Jinwoo na ang bansag sa kanyang iyon, ay nanatili sa kanya dahil siya ay mahina. At ang pagiging mahinang iyon, ay hindi maipagmamalaki kailanman. Buong tapang naman na sinugod ni Sung Jinwoo ang ahas na iyon, at sinabi pa niya na alam naman niya kung gaano siya kahina. At dahil hindi ito matalab sa ahas na iyon ang ginawa niyang pag-atake kanina, ay nadagdagan lang ang purol sa espadang kanyang hawak-hawak. Naisip naman ni Sung Jinwoo, ang lahat ng mga nangyari sa kanya doon sa Double Lair. Nang dahil kasi sa malalakas na kalaban, ay mapipilitin kang pigain ang iyong ulo at magagawa ka nitong pasukuin na lang. Kahit ang mga taong nagpapanggap na malakas, ay hindi ka rin ito makakayang protektahan. Kahit ano pa ang gawin ng iyong kalaban, ay pananaigan ka ng lakas noon. At sa takot mo ay magagawa mong yumuko na lang, at lumuhod sa lupa. Walang umiintindi kay Sung Jinwoo dahil siya ay mahina. Kahit mayroon siyang kaalaman o katalinuhan, kahit man lang sana pasasalamat. Basta't malakas ang iyong nakaharap sa labanan, ay mabilis ka lang ng mga iyon na traidorin. Umatake namang muli ang higanting ahas na iyon. Pumorma ng pangdepensa si Sung Jinwoo, at sinabi niyang kailangan pa niyang maging malakas. Nagpunta siya sa instant dungeon na iyon, para doon siya ay makapagpalakas. Naiwasan ni Sung Jinwoo ang atake ng ahas na iyon, kaya lang ay hinampa siya ng buntot ng ahas na iyon sa kanyang likuran. Sa lakas noon ay tumalsik si Sung Jinwoo at tumama siya sa pader. Bumagsak siya at napaluhod na nangangatog ang kanyang mga kamay. Humawak siya sa kanyang tuhod at muli siyang tumayo sabay sabi niya sa kanyang sarili, na kahit anong mangyari ay kailangan niya maging malakas. Sa kanyang determinasyon, ay may lumabas sa kanyang kakaibang aura. Mabangis na umatake ulit ang ahas kay Sung Jinwoo, at iniwasan naman niya ito habang pilit na idinidiin niya ang kanyang putol na espada sa tagiliran ng ahas na iyon. Hindi pa rin sumusuko si Sung Jinwoo sa laban nila ng higanting ahas. Kumpara naman kasi sa higanting estatwa sa Double Lair at ang takot niya noong araw na iyon,
ay hindi siya natatakot sa pagkakataon ngayon na ang kaharap niya ay ang higanteng ahas na Resoka. Muli namang umatake ang ahas sa kanya at ganoon ulit ang kanyang ginawa. Idiniin niya ang kanyang espada sa tagiliran ng ahas. Paglagpas ng ahas sa kanya, ay napansin nito ang ganoong paulit-ulit na ginagawang atake ni Sung Jinwoo sa kanya. Bumalik ito at sasakmalin niya si Sung Jinwoo. Mabilis naman iyon na ilagan ni Sung Jinwoo, kaya lang ay nabitawan niya ang kanyang espada sa bilis ng pag-ataking iyon sa kanya ng ahas. Naisip naman ni Sung Jinwoo na yapusin niya na lang ang leeg ng ahas na iyon, at sinabi niyang ilalagay niya ang lahat ng natitira niyang stat point sa kanyang lakas. Inisip pa niya na sana ay umubra iyon. Nagwala naman ang ahas na iyon, na gustong makawala sa pagkakayapos sa kanya ni Sung Jinwoo. Ipinaghampasan ng ahas na iyon ang kanyang sarili sa pader, at tumama doon si Sung Jinwoo. Nasaktan si Sung Jinwoo sa ginawang iyon ng ahas, pero hindi siya natinag sa pagkakayapos niya sa ahas. Bagkus ay lalo pa siyang kumapit doon, at hinigpitan pa niya ang pagkakayapos niya doon. At dahil nadagdagan ang statistic ng lakas ni Sung Jinwoo, ay nagawa niyang durugan ng makapal na kaliskis ng ahas na iyon sa bandang leeg. Sumuko na ng dugo ang higanteng ahas sa sobrang higpit ng pagkakayapos doon ni Sung Jinwoo at sinabi pa niya dito, na mamatay na iyon ngayon. Sa ospital naman kung saan nakakonfine si Sung Jinwoo, ay nagtatanong ang kanyang doktor sa mga nurse na naan doon. Simula kasi noong umalis siya doon ng umaga, ay hindi pa rin siya nakakabalik hanggang ngayon na palubog na ang araw. Sinabi naman ng nurse sa doktor na iyon, na nakarecover na si Sung Jinwoo at pwede na itong ma-discharge. Sumagot naman doon ng doktor, na hindi sila sigurado doon dahil sila ay mga hunter. At kailangan nilang panatilihin muna si Sung Jinwoo sa loob ng bahay. Sabi kasi nila na ang mga high-class hunter ay mayayaman, pero ang mga lower-class hunter naman ay hindi gaanong nakakakuha ng maraming pera. Kaya naman napakadelikado, at bakit kasi ganoong trabaho ang ginagawa ng mga hunter? Pagkatapos ay nakakatakot namang makita ang kondisyon ng mga hunter na dinadala sa ospital na iyon. Sa ekspresyon naman ng doktor na iyon, ay para itong kinikilabutan sa nakikita niyang ganoong sitwasyon. Nagtanong naman ang nurse sa doktor na iyon, na bakit naging ganoon ang ekspresyon noon. Nagtataka lang kasi ang doktor na iyon, kung ano ba ang ginagawa ng mga hunter pag nasa loob na sila ng dungeons. Ang mga sugat kasi na kanilang natatamo ay hindi normal. Halos naliligo na kasi sila sa sarili nilang dugo, at talagang mas malala pa iyon kumpara sa mga pasyenteng napipinsala lang sa isang aksidente. Nakakamanghalang dahil nabubuhay pa rin sila sa ganoong kondisyon. Natanong naman ng nurse na hindi ba iyon isang milagro at buhay pa rin silang nakakalabas sa mga dungeon. Sagot naman doon ng doktor ay hindi lahat ay milagro. Kahit ang mahihinang hunter ay malakas pa rin kumpara sa normal na tao lang dahil sila mismo ay mga halimaw din. Nag-alarm naman ang Windows screen system ni Sung Jinwoo na ito ay tumaas na ang kanyang antas ng 3 beses. At sa loob naman ng nagkasira-sirang basement dahil sa labanang nangyari doon, ay humihingal si Sung Jinwoo na natatawa sa kanyang sarili. Hindi kasi siya makapaniwala na natalo niya ang ahas na Resoka na iyon, at natanong niya sa kanyang sarili na malakas na daw ba kaya siya. Nakaupong nagpapahinga si Sung Jinwoo sa patay na katawan ng higanteng ahas na iyon. Tinitignan naman niya sa kanyang Windows screen system ang kanyang mga nakuha, at mga gantimpalang kanyang matatanggap sa pagtalo niya sa higanteng ahas na Resoka. Sa Windows screen system ni Sung Jinwoo, ay mababasa doon, na natalo na niya ang Swamp's Ruler, Blue Poison Fangs Resoka. May 2 item naman siyang nakuha sa pagpatay niya sa Resoka na iyon. Nagkasira-sira na ang suot na damit ni Sung Jinwoo, at ang kanyang espada ay naputol at sira na din. Pakiramdam ni Sung Jinwoo ay nananakit na ang buo niyang katawan, pero nasisiyahan siya sa kanyang nakuhang dagger. Mas maganda kasi iyon kaysa sa espada na galing kay Mr. Kim Sang-shek. Ang dagger na iyon ay gawa sa pangil, at hindi sa mga buto. Isa iyong rare item. Ang stat noon ay doble ang taas sa dating ginagamit ni Sung Jinwoo na dagger. Nagtataglay iyon ng kamandag na nakakaparalisa, at nakakapagpadugo pa iyon ng 1% kada 1 segundo sa mga tatamaan noon. At ang isa pa niyang item na nakuha ay ang kamandag ng Resoka. Medyo nakakatakot gamitin ang item na iyon dahil nagtataglay ito ng side effect. Iyon ang dinalisay na kamandag ng Resoka. Isa iyong uri ng gamot, na kaya noon patigasin ang iyong balat. Kaya lang ay pahihinain nito ang iyong lakas ng 35 points. Kaya itinabi na lang muna iyon ni Sung Jinwoo. Nag-alarm naman ulit ang Windows system ni Sung Jinwoo, na dahil natalo na ang boss monster doon, ay magbabalik na sa normal ang kabuuan ng lugar na iyon. Unti-unti namang nagbabago ang lugar na kinalalagyan ni Sung Jinwoo. Naglaho na din ang katawan ng higanteng ahas sa kanyang harapan, at ang mga sira-sirang kisame ay naging maayos na. At sa isang iglap ay nasa totoong Hapjung Station na siya.
Umakyat na sa labasan si Sung Jinwoo, at paglabas niya ay napansin niyang gabi na pala doon. Habang papalabas siya sa Hapjeong Station, ay natanong niya sa kanyang sarili na anong oras na kaya ngayon. May nakakita naman doon kay Sung Jinwoo, at tinanong siya nito kung sino siya. Isa yung soldier officer at tinanong pa siya nito, na paano siya nakapunta doon, hindi daw ba niya narinig ang balita. Nagtaka naman doon si Sung Jinwoo, at tinanong niya ito kung ano ba ang nangyari. Medyo nainis ang sundalo na iyon, at ibinalik ang tanong kay Sung Jinwoo. Kung ano daw ba ang sinasabi ni Sung Jinwoo ngayon. Napansin naman ng sundalo na iyon, ang sira-sirang damit ni Sung Jinwoo, at ang espadang hawak-hawak nito. Nasabi na lang ng sundalong iyon, na isa palang hunter si Sung Jinwoo. Sumang-ayon naman doon si Sung Jinwoo. Kaya lang, hindi na siya pinatapos ng sundalong iyon sa kanyang pagsasalita, ay bigla naman itong tumayo ng tuwid at sumalo daw kay Sung Jinwoo. At sinabi pa ng sundalong iyon kay Sung Jinwoo, na i-guide siya nito sa daanan. Sumang-ayon na lang doon si Sung Jinwoo, at nagtataka ito sa kung ano ba talaga ang nangyayari. Sa kanilang paglalakad, ay nadaanan nila ang nagkasira-sirang mga lugar, mga nasirang sasakyan, at bangkay ng mga halimaw. Napansin doon ni Sung Jinwoo, na siguradong may nabuksan na lagusan doon na malapit. Tinanong ni Sung Jinwoo ang sundalo, na kagagawan ba iyon ng mga nakalabas na mga halimaw. Sumagot naman doon ng sundalo, na nagawa ng mapigilan ang mga halimaw na iyon. Ang natitira na lang ngayon ay ang nag-iisang malaking halimaw. Seryosong napaisip naman doon si Sung Jinwoo, na kaya siguro ng kanyang statistic na pandama, na maramdaman kung nasaan ang natitira pang halimaw. Naramdaman nga iyon ni Sung Jinwoo sa di kalayuan, isa nga iyong boss monster. Isang higanting bato-bato, na kung tawagin nila ay golem. Pinagtutulungan iyon ng siyam na hunter na patumbahin. Pero sa sitwasyong iyon, ay mukhang nahihirapan sila na kalabanin ang higanting golem na iyon. Pagdating doon ni Sung Jinwoo, ay napakaraming tao doon ang nanunood sa pakikipaglaban ng mga hunter, sa higanting halimaw na naan doon. Ang iba ay kumukuha ng video, at ang iba ay nagtitake ng photo. Pinipigilan naman sila doon ng mga sundalong nagbabantay, at baka makalapit sila sa lugar kung saan may nagaganap na labanan. Nagrereklamo na ang ibang mga tao doon, na siguradong mga residente sila sa lugar na iyon. Ano daw ba ang ginagawa ng mga hunter, at ang tagal nila patayin ang halimaw na iyon. Ang iba naman ay nakikiusap na bilisan nila ang pagpatay noon. Masyado na daw kasi maraming nasisira doon na pagmamay-ari nila, at malaki ang mawawala sa kanila kapag bumagsak sa pagkawasak ang lugar nilang iyon. Nakiusap naman dito ang mga sundalo, na lisanin na muna nila ang lugar na iyon. Tumawag naman ng healers ang isang hunter, at sinabi doon na bigyan ng dagdag proteksyon ang kanilang tanker. Sinabi naman ng isang healer, na ginagawa na nila ang kanilang makakaya. Sumigaw naman ang kanilang tanker, na kung ano daw ba ang ginagawa ng damage dealer. Masyado daw mataas ang depensa ng kalaban nila. Sagot naman ng damage dealer. Dagdag pa niya ay wala kasi silang kasamang magicians. Nakisiksik naman si Sung Jinwoo sa karamihan ng tao doon, kasama ang isang sundalo na kausap niya kanina. Sa dami kasi ng nakikiusyoso doon, ay wala na silang madaanan papunta sa labanan. Nakita naman ni Sung Jinwoo, ang sitwasyon na kinakaharap ng mga hunter na nakikipaglaban sa giant golem na iyon. Naisip naman niya, na dahil sa mabilisang pagtawag sa kanila doon ay hindi sila naging handa. Pati ang koordinasyon ng bawat isa sa kanila ay hindi din maganda. Tapos ang rank pa nila ay mababa pa. 8 E-rank at 1 D-rank lang. Ang nag-iisang D-rank ay siya pa ang tanker nila, at hindi niya kayang makapagbigay ng mataas na damage. Kaya ang laban nilang iyon, ay mauuwi na lang talaga sa pagkatalo. Ang mga healer naman nila, ay 2 D-rank at 1. Napahinto naman si Sung Jinwoo sa pag-iisip niya, nang makilala niya ang isa pang healer. Sinigawan naman ng isang hunter ang healer na iyon, na ano daw ba ang ginagawa noon. Kailangan kasi niya ng healing. At akala daw ba niya ay isa iyong B-rank healer. Hindi naman nakapagsalita ang B-rank healer na iyon, sa sinabing iyon ng kanyang kasamang hunter. Sinigawan na naman siya ng hunter na iyon, na bakit pa siya nakatulala doon. Humingi naman ng tawad ang B-rank healer na iyon, at nagcast na ng spell para gamutin na ang kasama niyang hunter. Nasabi na lang ng hunter na iyon sa kanyang sarili, na ano bang problema ng B-rank healer na iyon. Nang sinubukan na ng B-rank healer na mag-cast ng spell, ay pumikit ito at naglabas ng kapangyarihan. Kaya lang ay iba ang biglang pumapasok sa isip niya. Iyon ay ang nakakatakot na pagmumukha ng higanting estatwa sa double lair na iyon. Ang B-rank healer na iyon, ay walang iba kundi si Miss Ju-hee. Inisip naman ni Miss Ju-hee sa kanyang sarili, na kapag umatras siya doon, ay hindi na siya makakabalik sa dati niyang siya.
Malungkot namang nasabi ni Sung Jinwoo na kahit isang linggo na ang nakakalipas, ay hindi pa rin nalalampasan ni Miss Juhee ang bangungot na nangyari sa kanila sa Double Rare. Ano pa nga ba ang maaasahan niya kahit siya ay hindi pa rin nakakalimot? Pero naisip naman ni Sung Jinwoo na hindi. Nagawa na niyang lampasan ang bangungot na iyon. Inihanda naman ni Sung Jinwoo ang kanyang isang braso, habang hawak nito ang kanyang putol na espada. Inipon niya ang buong lakas niya sa braso niyang iyon, habang inisip niya pa sa kanyang sarili, na siguradong isa lang na D-rank ang boss monster na iyon. Kumpara naman sa boss monster na nilabanan niya kanina lang, ang isang ito ay mababa lang ang rank. Inisip pa ni Sung Jinwoo na kung kaya niyang pahinain ang depensa ng Giant Golem, ay magagawa niya iyon. Dumistansya si Sung Jinwoo at pumorma ito na ibabato niya ang hawak-hawak niyang espada. Sinabi pa ni Sung Jinwoo na ang kailangan lang niyang gawin ay patagusin iyon sa Giant Golem na naan doon. Buong lakas naman niyang ibinato ang putol niyang espada sa higanting golem na iyon. Pinakawalan na ni Sung Jinwoo ang pag-atake niyang iyon, diretso papunta sa Giant Golem. Habang nagbibigay ng proteksyon ng isang healer sa kanilang tanker, ay nagsalita ito na kung magpapatuloy pa ang ganoong sitwasyon nila ay siguradong lahat sila doon ay mamamatay. Sinabi pa ng isang healer na kung hindi pa rin dumating ang mga high-rank hunter doon, ay siguradong mamamatay ang tanker nila sa ganoong sitwasyon. Sinabi naman ng isa pang healer na ano pa ba ang gusto niyang ipagawa sa kanila, gayong mauubusan na sila ng mana. Desperado na ang mukha ng tanker nang biglang may napansin siyang isang bagay na tumama sa ulo ng Giant Golem na kanilang nilalabanan. Nawalan ng balanse ang higanting golem na iyon, at tinablan na iyon ng pag-atake ng mga hunter na lumalaban doon. Nagsaya naman ang isang hunter dahil gumagana na dito ang kanyang pag-atake. Malapit nang matumba ang Giant Golem na iyon, at kaunting pag-atake pa ay magkukulaps na iyon. Sabay-sabay naman silang umatake doon, at nagkahiwa-hiwalay ang katawan ng Giant Golem na iyon. Nagsaya naman ang lahat ng hunter na lumaban doon, dahil nagawa na nilang patumbahin ang halimaw na iyon doon. Dismayado namang napaisip ang tanker dahil kanina lang ay walang magawa ang mga pag-atake nilang iyon sa Giant Golem. At pagkatapos ay bigla na lang itong magkukulaps. Inisip pa ng tanker na iyon, na hindi ang pag-atake nila ang may kagagawan kung bakit nagkulaps ang Giant Golem. Hinanap ng tanker na iyon, ang napansin niyang bagay na tumama sa ulo ng golem na iyon. Nakita naman niya ang maraming nagkalat na mga palaso ng pana doon at mga palaso ng crossbow, pero hindi iyon ang kayang magpabagsak sa higanting golem. Nag-isip pa ang tanker na iyon, na kung ano kaya ang bagay na tumama sa ulo ng Giant Golem na ito. Maya-maya pa ay may nakita siya sa di kalayuan na isang putol na espada. Sinabi ng tanker na iyon na ang bagay na kanyang hinahanap at ang nakapagpabagsak sa Giant Golem. Inisip pa niya na binabaliwala lang ng boss Giant Golem na iyon ang pag-atake mula sa 10 hunter. Pero nagawa siyang pabagsakin ng putol na espadang iyon. Pero sino ang gumawa? Lumingon naman sa paligid ang tanker at nakita niya ang sundalo at tinanong niya ito. Nang lumapit sa kanya ang sundalo, ay tinanong niya ito na kung nakita ba noon kung sino ang nagbato ng putol na espadang iyon. Sinabi naman ng sundalo sa kanya, na ang isang hunter na nakapwesto sa gawing iyon. Paglingon doon ng sundalo, ay wala na doon si Sung Jinwoo. Sinabi pa ng sundalo sa tanker, na kanina lang ay nakatayo pa doon ang hunter na iyon. Nagtaka naman doon ang tanker. Inisip nito na ang lakas noon, ay kayang makawasak ng mga bagay. Siguro ay isa siyang high-ranked hunter. Nang makalayo na doon si Sung Jinwoo, ay naisip naman niya, na hindi niya inaasahang babagsak iyon sa isang atake lang. At napakaliit lang pala ng buhay noon, kaysa sa kanyang inaasahan. Ang hindi alam ni Sung Jinwoo, ay napansin siya kanina ni Miss Juhee, na nakatayo sa kanina niyang kinatatayuan bago siya umalis doon. Ang status ng kakayahan ni Sung Jinwoo sa ngayon, ay nasa 18 antas na. Ang kanyang kapaguran ay nasa 72 points. Wala pa rin siyang job class. Sa ngayon ay mayroon siyang titulong Wolf Slayer. Ang kanyang health points ay nasa 2,220 na, at ang mana points naman ay nasa 350 lang. Ang kanya namang lakas ay mayroon ng 48 points, at ang kanyang sigla, bilis, kaalaman, at ang pandama ay nasa parehong 27 points. At sa ngayon ay wala na siyang extra points na natitira. Lumipas ang mga ilang araw. Sa ospital kung saan nakakonfine si Sung Jinwoo, ay ginagawa niya ang kanyang daily quest. Habang nagsisit up si Sung Jinwoo, ay kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa kanyang pangangatawan. Dati kasi siyang patpatin at mahinang hunter, pero ngayon ay mababakas na sa kanyang figura na lumakas na siya. Nakabakas na sa kanyang buong katawan, ang matitikas nitong mga kalamnan. Habang nagpupush ups naman si Sung Jinwoo, ay kumatok ang isang nurse sa kanyang silid,
at nagsabi ito na kung pwede ba siyang pumasok doon. At dahil nakabukas naman ang pintuan ng silid na iyon, ay nakita niya si Sung Jinwoo, na nagpupush-ups at walang pang-itaas na damit. Nagulat naman ang nurse sa kanyang nakita, at humingi naman ng tawad dito si Sung Jinwoo. Binawi naman agad iyon ng nurse, at sinabi pa niyang siya naman ang may kasalanan. Tumalikod naman ito, na parang kunwari ay walang nakita. Pero pasimple naman siyang sumulyap sa katawan ni Sung Jinwoo, at napawaw naman ito sa kanyang nakita. Namula ang kanyang mga pisngi at napatanong na lang siya sa kanyang isip, na ang pasyenteng ito ba ay ganoon na bakit chiseled ang katawan noon nang dumating iyon dito. Napansin naman nitong tapos na si Sung Jinwoo, sa ginagawa nitong pagbibihis ng damit. Tinanong niya si Sung Jinwoo, na kung pinayagan na ba siya ma-discharge ngayong araw. Sumang-ayon naman dito si Sung Jinwoo. Nahiya naman ang nurse na iyon, na hinihingi nito ang phone number ni Sung Jinwoo. Sinabi pa ng nurse na iyon, na kung ayos lang iyon sa kanya. Inisip naman ni Sung Jinwoo, na kaya siguro nila kailangan ng kanyang number, ay dahil doon nila isisend ang magiging resulta ng kanyang test result. Pumayag naman doon si Sung Jinwoo, at ibinigay niya ang kanyang phone number. Sa bahay naman ni Sung Jinwoo, ay nagsusuot na ng sapatos si Jin A para pumasok na ito sa kanyang paaralan. Nang bubuksan na niya ang pinto ng kanilang bahay, ay tinawag naman ito ni Sung Jinwoo na kababangon lang nito sa kanyang pagkakagising. Tinanong siya ni Sung Jinwoo, na papasok na ba daw siya sa school. Gulat namang tinanong ni Jin A si Sung Jinwoo, na bakit gising na agad ito samantalang kagagaling lang nito sa ospital. Sumagot naman dito si Sung Jinwoo, na medyo kani-kanina pa siya nagising, at pinaalalahanan niya ito na mag-ingat sa mga sasakyan sa daan. Sabay kamot nito sa kanyang tiyan. Napansin naman ni Jin A, ang matikas na kalamnan ni Sung Jinwoo sa kanyang tiyan. Kaya naman napatanong siya dito, na kung nagwo-workout daw ba ito. Sinagot naman ito ni Sung Jinwoo, na medyo lang naman. Napansin pa ni Jin A, na tumaas ang tangkad ni Sung Jinwoo. Kaya muli naman siyang nagtanong dito, na totoo bang tumatangkad ang mga lalaki, pagtungtong ng mga ito sa edad na 20. Pinahinto naman ni Sung Jinwoo si Jin A, sa pagsasalita ng mga walang kwentang bagay, at magdala na lang ito ng payong. Nagreklamo naman doon si Jin A, na hindi naman mukhang uulan ngayon, at mabigat kasi ang payong sa bag. Sinabi naman ni Sung Jinwoo, na ano ang mabigat sa payong, gayong ditiklop naman iyon. Dinampot naman ni Sung Jinwoo ang bag sa likod ni Jin A, at inilagay doon ang payong. Dagdag pa na sinabi ni Sung Jinwoo, na itigil niya ang pakikipagtalo sa kanya at sumunod na lang ito. Sumimangot naman ang mukha ni Jin A, at umalis na lang ito doon. Nakangiti namang nagpaalam dito si Sung Jinwoo. Lumitaw naman ang Windows screen system ni Sung Jinwoo, at nakalagay doon ang hindi pa niya nagagawa sa kanyang daily quest. Sinabi naman ni Sung Jinwoo, na siguro ay mamaya na lang niya gagawin ang 10 km sprint. Iniisip ni Sung Jinwoo, na lumalaki ang kanyang mga kalamnan. Hindi maaaring magbago ang kanyang pisikal na anyo, sa pag-e-exercise niya lang sa loob ng 1 linggo. Kaya sigurado siya na ang kanyang status ang dahilan, ng pagbabago sa kanyang pisikal na katawan. Simula kasi nang pinataas niya ang kanyang stat na lakas, ay bigla naman nagbago ang kanyang katawan, na naaayon sa lakas nito. Sa status naman ni Sung Jinwoo, ay mayroon na siyang extra points na 12. Inisip naman ni Sung Jinwoo, na kung paano pag marami ang inilagay niyang points sa kanyang stat na lakas, at ano kaya ang mangyayari pag patuloy pa siyang naglagay ng points doon. Pumasok naman sa isip ni Sung Jinwoo, ang mga katawan ng mga sumasali sa bodybuilder pageant. Umaasa naman si Sung Jinwoo, na wag naman sana maging ganoon. Kahit mayroong mataas na damage, ay hindi pa rin iyon magiging mabuti kapag walang balanse. Ang kabaliktaran naman noon ay pareho lang. Inisip pa ni Sung Jinwoo, na dahil maganda ang kombinasyon ng lakas at ng bilis, ay doon siya magdadagdag ng stat points. Mas mabuti din kung mapataas ang kalusugan, pero ang pandama ang mas kapaki-pakinabang kung iisipin mabuti. Pero ang stat na kaalaman ang pinuproblema ni Sung Jinwoo. At dahil may kinalaman iyon sa magic, ay inisip ni Sung Jinwoo kung kakailanganin ba niya ito. Ngayon ang dinagdagan ni Sung Jinwoo sa kanyang mga stat, ay ang kanyang lakas. Ginawa niyang 50 points. Ang bilis naman ay 35 points. Sa pandama naman ay 29 points. Ang sigla at ang kaalaman naman ay hindi niya dinagdagan. Nananatili pa rin ang mga ito na 27 points. Sinabi pa ni Sung Jinwoo, na siguro ay magiging ayos lang naman iyon. Habang inaayos naman ni Sung Jinwoo ang kanyang status sa stat points, ay nagring naman ang kanyang cellphone. Inisip naman ni Sung Jinwoo, na baka galing ang tawag na iyon sa Hunters Guild. Sinagot naman niya ang tawag na iyon, at nagsabi ang tumatawag sa kabilang linya, na sa wakas ay sumagot din sa tawag si Sung Jinwoo. Nagtanong naman iyon na bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag noon sa kanya nitong mga nakaraan.
Sumagot naman doon si Sung Jinwoo, na naaksidente siya at na-confine siya sa ospital at humihingi ito ng pasensya sa landlord. Sinabi naman ng landlord na iyon, na hindi na siya nagtataka. At sinabi pa nito, na kaya siya napatawag, ay dahil kabuwanan na nito para magbayad ng renta. Dagdag pa nito na kung hindi siya makakapagbayad ngayon, ay dapat ba niyang i-delay ang sasahuri ni Sung Jinwoo ngayong buwan. Sumagot naman doon si Sung Jinwoo, na ayos lang daw iyon. Makakapagbayad naman siya doon, at malapit na iyon. Ibinaba na ni Sung Jinwoo ang tawag na iyon. Nasabi naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na ang ikalawang nagising na kakayahan. Kung talagang isa siya sa mga tao na mayroong ganoon, ay magagawa na niyang kumita ng pera, nang napakabilis lang. Kung ipagpapatuloy naman ni Sung Jinwoo ang pag-unlad niya ng ganoon kabilis, ay siguradong magiging isa na siya sa mga nangungunang rank hunter. Kumikita kasi ng pera ang mga hunter, sa pagpatay sa mga halimaw. Pag mataas ang karanasan, at mataas din ang rank, ay maraming pera ang mapagbebentahan ng mas maraming makukuha na magical core. Para naman makapatay ka ng mataas na rank ng mga halimaw, ay kailangan mong pumasok sa dungeon na kapareho ng rank ng mga halimaw na gusto mong patayin. Kaya marami ang nag-aagawan sa D-rank o kaya ay E-rank na dungeon, na kaya lang pasukin ng maraming mga mababang rank na mga hunter. Nang dahil doon, ay hindi tinatanggap sa mga guild ang mga E-rank hunter. At kahit nandoon na sila, ay mahihirapan pa rin sila na makahanap ng dungeon na kanilang mapapasukan para sa kanilang trabaho. Habang nanunood ng balita sa telebisyon si Sung Jinwoo, ay sinabi niya sa kanyang sarili, na ang guild rank niya ay E. At para sa kanya, na hindi pa nakaranas na makapag-grade sa dungeon na D-rank pataas. Iyon ay isang malupit na kondisyon, para sa kanila. Pinipili nila ang mga hunter, batay sa kanilang kakayahan. At noon ay hindi magawang takasan ni Sung Jinwoo, ang titulo bilang isang ang pinakamahinang hunter sa mundo. Tinanong naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na dapat ba niyang ipakita sa lahat na siya ay nagkaroon ng ikalawang nagising na kakayahan at magpataas ng rank. Subalit ang kanyang paglantad, ay baka maging isang malaking balita, kapag nahayag na ang kanyang tunay na kakayahan. Siguradong magiging masaya ang lahat na pag-usapan ang bagay na iyon, dahil para sa kanila, ang mga hunter ang pinakamagandang sentro na kanilang pag-uusapan. Inisip pa ni Sung Jinwoo, na baka mas malaki pa ang sahuri niya, kapag mas maraming atensyon ang kanyang makuha. Subalit, makukuha niya din ang atensyon, ng may mga malisyosong mga mata. At ipagkalat ng mga ito, na paano siya nakakakuha ng maraming karanasan. Naging malakas siya sa sandaling panahon lang. Posible ba iyon na mangyari? Hindi naman iyon pwedeng ilabas ni Sung Jinwoo, hanggat hindi pa siya nakakasiguro. Sa ngayon ay kailangan muna ni Sung Jinwoo na kumita ng pera. Mas mabuti kung makakapasok muna si Sung Jinwoo sa attack force. Nakita naman ni Sung Jinwoo na may natanggap siya na isang mensahe mula sa kanyang cellphone. Iyon ay isang imbitasyon sa isang raid na nangangailangan pa sila ng isa pang member para makapasok sa sinasabi nilang dungeon. Pinuntahan naman ni Sung Jinwoo ang lugar ng dungeon na sinasabi sa natanggap niyang mensahe. Sa malayo pa lang ay nakita na niya ang mga hunter na magre-raid sa dungeon. Tinawag naman ng isang hunter si Sung Jinwoo, at sigurado na iyon ang pinuno ng grupo na iyon. Nagpakilala naman iyon kay Sung Jinwoo, na siya ay si Hwang Dong-suk at nakipagkamay sa kanya. Ganoon din ang ginawa ni Sung Jinwoo. Nagpakilala siya, at sinigurado naman ni Hwang Dong-suk na si Sung Jinwoo ay isang E-rank. Sumang-ayon naman doon si Sung Jinwoo. Natawa naman doon ang isang hunter, at sinabi pa ng isa na kilala niya si Sung Jinwoo dahil sikat ito. Dagdag pa noon na sinabi niya, na ang bansag kay Sung Jinwoo ay ang pinakamahinang hunter sa mundo. Lalo pang natawa ang kasama nitong hunter, at kinutsa pa siya nito. Tinignan naman sila ni Sung Jinwoo, nang biglang inawat na sila ni Hwang Dong-suk at tinapik na lang nito si Sung Jinwoo sa balikat. Sinabi pa nito, na ayos lang naman iyon. Ang mahalaga ay marami na sila. Hindi na lang doon kumibo si Sung Jinwoo. Sinabi naman ni Hwang Dong-suk kay Sung Jinwoo, na gaya ng nasabi na niya sa telepono kanina, na magiging mahirap para kay Sung Jinwoo ang makipaglaban. Dahil ang dungeon na kanilang papasukin ay isang C-rank gate dungeon, kaya naman exempted siya sa magiging labanan. Pero babayaran pa rin naman siya nito ng 2 million won, para sa pagpunan nito sa kakulangan nila sa bilang ng isang grupo. Tinanong pa nito si Sung Jinwoo, na hindi ba't isa iyong magandang deal. Sumang-ayon naman doon si Sung Jinwoo, at iniabot sa kanya nito ang isang kontrata para ito ay kanyang pirmahan. Ginamit naman ni Sung Jinwoo ang kanyang pandama, upang malaman niya kung gaano kalakas ang mga hunter na kanyang makakasama. 5 C-rank, at 4 na medyo mababa sa D-rank. Ang patakaran kasi sa pagpasok sa isang C-rank dungeon, ay kailangan hindi bababa sa 10 hunter o higit pa. At kailangan ay kahit kalahati sa bilang noon, ay mga C-rank hunter.
Dahil naman doon, ay nagiging kaso iyon na ang may maraming bilang na malalakas lang, ang pwedeng maging attack force. Habang binabasa ni Sung Jinwoo ang kontrata, ay naisip na lang niya sa kanyang sarili, na lagi na lang siya nagiging katulong na lang. May isang hunter naman ang kumausap kay Sung Jinwoo, at sinabi nito na parang pareho lang sila na tinawagan lang doon. Tumingin naman dito si Sung Jinwoo, at nagpakilala ito sa kanya. Siya si Eugene Ho, 22 taong gulang, at isa siyang D-rank hunter. Dagdag pa nito na tinawagan lang din siya doon, gaya ng sitwasyon ni Sung Jinwoo ngayon. Nakangiti ito sa kanya, na para bang pinagmamalaki nito ang kanyang katayuan. Napa-okay na lang doon si Sung Jinwoo, at parang nabaduyan ito sa kanyang ekspresyon kay Jinwoo. Naisip na lang ni Sung Jinwoo dito, sobra naman sa kinang ang armor nito at mga sandata. Anak ba ito ng isang milyonaryo? Nagtanong naman si Sung Jinwoo kay Hwang Dong-seok, na ano na lang ang pwede pa niyang gawin. Sinabi naman nito, na wala naman gaano. Susunod lang daw siya sa mga ito, habang daladala niya ang kanilang mga bagahe. Ang laman ng mga bagaheng iyon, ay mga pagkain, damit na pamalitan, at mga kagamitan. Pati ang pang first aid kit ay nandoon na lahat. Tinanong pa ni Sung Jinwoo, na papasok ba sila sa dungeon ng walang kasamang healer. Sinabi naman ni Hwang Dong-seok, na alam ba nito na mahirap magsama ng healing hunter sa sarili nitong attack force. At lagi naman nila iyon nagagawa doon. Inisip naman ni Sung Jinwoo, na iyon ang mahirap sa attack force. Dahil binubuo lang iyon ng mga tank, at ng mga damage dealer. Inisip pa niya na tatanggapin niya iyon, nang wala siyang sinuman ang sisisihin kapag may nangyaring aksidente sa loob ng dungeon. Wala kasing kasamang healer, kaya para kay Sung Jinwoo ay medyo mahirap iyon na tanggapin. Nagyaya na ang isang hunter kay Hwang Dong-seok, na pumasok na sila sa loob ng dungeon. Dagdag pa ng isang hunter na kaya naman daw nila talunin, ang lahat ng mga halimaw na naandoon. Kaya wala nang dapat na ano pang ipaliwanag. Sumang-ayon naman doon si Hwang Dong-seok, at sinabi nito na oras na, para sila ay pumasok na sa loob. Tinapik ni Jinwoo sa likod si Sung Jinwoo, at sinabi nito sa kanya, na huwag na masyadong mag-alala pa. Dagdag pa nito, na dahil isang E-rank si Sung Jinwoo, ay gagawin nitong maprotektahan siya. Natawa naman doon ng bahagya si Sung Jinwoo. Hinanda na nila ang kanilang mga kagamitan, pati na rin ang kanilang mga sarili. Kinuha naman ni Sung Jinwoo ang mga bagahe, na kanyang dadalhin at sinakbit na niya ito sa kanyang likuran. At nagsimula na silang pumunta, sa lagusan ng dungeon na kanilang papasukin. Kailangan pa nilang maglakad papasok sa looban, dahil doon kasi lumitaw ang lagusan ng dungeon. Habang naglalakad sila papunta sa dungeon, ay nadadaanan nila ang maraming nagtataasang mga ginagawang gusali. Sinabi naman ni Hwang Dong-seok, na hindi na ba maganda ang lugar sa Gyeonggi. Dahil iniwan na lang doon ang ginagawang mga gusali at nakatiwangwang na lang. Sumagot naman doon si Eugene Ho habang nakatingin kay Sung Jinwoo. Ang boss kasi ng kumpanyang iyon, ay tinakbuhan sila at nagpunta sa ibang bansa. Tangayang 9 billion won, 2 linggo na ang nakakalipas. Kaya ang mga trabahador doon, at mga nagpopondo ay nagkaroon ng malaking problema. Sinabi naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na bakit sa kanya niya iyon sinasabi. Napakunot na lang tuloy ang noo ni Sung Jinwoo. Tinanong naman siya ni Eugene Ho, na kung ayos lang ba siya. Mukha kasing mabigat, ang daladala niyang mga bag. Sumagot naman doon si Sung Jinwoo, na ayos lang naman siya, at kayang-kaya naman niya iyon. Nasabi naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na salamat sa kanyang stat na lakas. Nang dahil kasi doon ay wala na lang sa kanya, ang mabigat na mga bagahe na kanyang daladala. Sinabi pa dito ni Eugene Ho, na hindi na kailangan ni Sung Jinwoo na maging formal sa kanya. Dagdag pa nito, na talaga bang normal kay Sung Jinwoo ang maging tahimik. Sinagot naman siya ni Sung Jinwoo, na sa palagay niya kasi, ay siya itong maraming mga sinasabi. Napakamot naman doon si Eugene Ho sa kanyang sentido at sinabi niya dito, na nagawa ba niyang abalahin ito sa pakikipag-usap niya sa kanya. Hindi daw talaga kasi siya pinapansin, ng iba nilang mga kasama doon. Dagdag pa ni Eugene Ho na, hobby na kasi niya ang pagiging isang hunter. Lalo namang nainis si Sung Jinwoo, sa sinabing iyon ni Eugene Ho. Nagsalita naman doon si Hwang Dong-seok, na nakarating na sila sa lagusan ng dungeon. Napahanga naman doon ang ibang mga hunter, hindi kasi iyon pangkaraniwan. Medyo malaki kasi ang lagusan ng dungeon, at napaisip pa ang isang hunter doon. Sinabi ng hunter na iyon kay Hwang Dong-seok, na sigurado ba daw ito na isang C-rank gate ang nasa harapan nila ngayon. Medyo malaki kasi ang lagusan na iyon. Sinagot naman ito ni Hwang Dong-seok, na parang sinasabi nito na hindi katiwa-tiwala ang Hunters Guild. Nakita na niya kasi ang ibang mga hunter, na pumapasok doon at lumabas ng maraming beses na.
Nag-aalalang tanong naman ni Eugene na medyo malaki ang lagusan, at magiging ayos lang ba kaya ang lahat? Napaisip naman dito si Sung Jinwoo, at tinanong niya ito, kung unang beses pa lang ba nitong makakapasok doon. Hindi kasi mahalaga ang laki ng lagusan ng isang dungeon. Ang isang mahalagang bagay kasi doon, ay ang magical energy na lumalabas dito galing sa loob. Ang Hunters Guild ang tumutukoy ng dami at kalidad, ng energy na lumalabas doon, at doon lang nila masasabi kung anong rank ang isang dungeon. Ang malalaking guild naman ang humahawak at nangangalaga, sa B-rank dungeon pataas. At ang C-rank dungeon naman pababa, ay hindi naman kasi gaanong mapanganib. Sinabi naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na bagaman iyon ang kaso, ay iyon pa rin ang unang beses niyang makakapasok sa isang C-rank dungeon. Sinabi naman ni Hwang Dong-sok na siya ang mauunang papasok, at pagkatapos ay sumunod sila sa kanya doon. Inihanda naman ni Eugene ang kanyang espada at kalasag, at sumang-ayon naman siya sa sinabing iyon ni Hwang Dong-sok. Nagulat naman si Sung Jinwoo sa ginawang iyon ni Eugene. Sinabi na lang ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili na sa totoo lang, ang D-rank at ang E-rank hunters ay hindi kaya kumita ng maraming pera. Kaya hindi nila kayang magkaroon ng armor at may kasama pang sandata, at mas lalong hindi kung magdadagdag pa sila ng kalasag. Pero bakit ang D-rank hunter na ito ay nagkaroon ng magandang kagamitan? Nakatingin naman dito si Sung Jinwoo na nakakulot ang mga noo. Sinabi naman nito kay Sung Jinwoo na sumunod na sila doon. Sumang-ayon naman doon si Sung Jinwoo, pero dapat ay hindi sila magkatabi. Pagpasok doon ni Sung Jinwoo, ay nadatnan niyang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga hunter na kanyang mga kasama. Napaisip na lang si Sung Jinwoo na siguro ay malaki kumita ng pera ang attack force na ito. Ang lahat kasi sa kanila ay kumpleto ang mga kagamitan. Medyo kakaiba kasi yun sa D-rank at E-rank na mga dungeon na napupuntahan ni Sung Jinwoo. Pagdating nila sa pinakaloob ng dungeon, ay sobrang dilim doon at halos wala silang makita. Sinabi naman ni Hwang Dong-sok kay Gyu Huan na gumawa ito ng kahit na anong liwanag. Sumang-ayon naman doon ang hunter na si Gyu Huan, at gumawa ito ng isang mahikang liwanag mula sa kanyang kamay. Nang maliwanagan ang buong paligid, ay nagtaka naman ang lahat sa kanilang nakita sa loob. Imbes kasi na mga halimaw ang kanilang madatnan doon, ay maraming mga butas na lagusan ang kanilang mga nakita. Wala doon na mga halimaw, at wala din doon na kahit kaunting liwanag. Sabi naman ng isang hunter, ay normal lang sa mga dungeon na magkaroon lang ng kakaunting kumikinang na mga bato. Tinanong naman ni Eugene si Sung Jinwoo na may mga dungeon ba na walang mga halimaw. Pinahinto naman ni Sung Jinwoo si Eugene sa pagsasalita, at sinenyasan niya ito na huwag maingay. May naririnig kasi si Sung Jinwoo na mga mahihinang ingay, na nagmumula sa bawat butas na mga lagusan na naandoon. Kung walang kahit na anong liwanag ang makikita sa lugar na iyon, ang ibig sabihin ay gusto ng mga halimaw doon sa kadiliman. Inisip naman ni Sung Jinwoo na hindi ibig sabihin noon ay walang halimaw doon. Hindi lang sila nagpapakita pa sa ngayon. Hindi kasi magiging madali para sa mga halimaw na manirahan sa madilim na mga dungeon. Pero kung ang mga iyon ay mayroong kaalaman, ibig sabihin ay posibleng ang mga halimaw na nandoon ay hindi dumedepende sa kanilang nakikita. At kumikilos sila ng magkakasama, nagtatago sa kadiliman at sumusugod pag may nakikitang liwanag. Nanlaki naman ang mga mata ni Sung Jinwoo, nang mapag-alaman niya kung anong mga tunog ang kanyang naririnig. Sumigaw si Sung Jinwoo na isang insect type ang mga halimaw na paparating. Nagtaka naman ang lahat doon. Inisip pa ng iba na baka isang pugad ng mga langgam ang kinalalagyan nila ngayon. Hindi naman naniwala ang isang hunter sa sinabing iyon ng kanyang kasama. Naalarma naman silang lahat nang malapit na sa kanila ang naririnig nilang mga ingay doon. Pero bakit hindi nila iyon makita? Napakarami naman kasi ng mga butas na lagusan ang nandoon. Nagtanong naman si Hwang Dong-sok kung may nakita na ba sila. Sumagot naman ang mga hunter na wala pa silang nakikita na kahit na ano doon. Nang maramdaman ni Sung Jinwoo na nasa itaas nila ang hinahanap nila, ay sumigaw ito na nasa itaas nila ang mga halimaw. Napamura si Hwang Dong-sok nang malaman niyang nasa itaas nila ang kanilang hinahanap. Sinabihan naman ni Eugene si Sung Jinwoo na manatili lang ito sa tabi niya. Naglabasan na doon ang mga halimaw. Nagtanong si Hwang Dong-sok kung gaano karami ang mga halimaw na naandoon. Sinabi ng isang hunter na gamitan iyon ng mahika para bumagsak ang mga iyon doon sa baba. Sumigaw naman si Gyu Huan ng napakarami ng mga iyon. Nang gamitan niya kasi ng kanyang magic light ang butas na lagusan sa kanilang itaas, na pinagmumulan ng mga halimaw na nagsisilabasan doon. Nang bumagsak na ang lahat ng mga insektong halimaw sa baba, ay ginamit ni Hwang Dong-sok ang kanyang kakayahan, at napunta sa kanya ang atensyon ng lahat ng mga halimaw na naandoon.
Parang natuwa pa si Hwang Dong-suk nang makita niyang nagsisilapitan na sa kanya ang lahat ng mga halimaw. Sinigawan naman ni Hwang Dong-suk ang mga damage dealer na kumilos na sila ngayon. Mabilis namang kumilos ang mga ito, at pinagpapatay nila isa-isa at pinagtataga ang mga insektong halimaw. Napanood naman ni Sung Jinwoo ang tactic ang iyon ng attack force na kanyang sinamahan ngayon. Naisip naman niya na ang mga C-rank hunter na ito ay maganda ang teamwork na ipinakita ng mga iyon. At kung magpapatuloy pa ang mga ito, ay magagawa na nilang makabuo ng isang attack force na hindi na kinakailangan ng healer. Ginagawa ni Hwang Dong-suk ang kanyang kakayahan bilang isang tanker, at maganda din ang timing ng mga damage dealer. Siguro ay dahil matagal na silang magkakasamang nakikipaglaban. Inisip pa ni Sung Jinwoo na kaya ba dahil lagi silang gumagawa ng squad na walang healer. Dagdag pa ni Sung Jinwoo na medyo mayabang ang mga iyon. Tungkol naman kay Yoo Jin-woo, maganda ang kanyang kagamitan, kaya naman ang kakulangan niya sa kakayahan at karanasan ay hindi naging hadlang sa kanyang pakikipaglaban. Inisip pa ni Sung Jinwoo na maganda ang ginagawa ng lahat. Subalit, may insektong halimaw naman, ang mabilis na sumusugod kay Sung Jinwoo sa kanyang likuran. Mabilis naman yung sinipa ni Sung Jinwoo, at nahati ang katawan noon. Malungkot naman ang mukha na sinabi ni Sung Jinwoo na medyo nakakadismaya ito. Nagkalat ang mga patay na katawan ng mga insektong halimaw doon, at masayang-masaya naman ang lahat ng mga hunter na naandoon. Tinanong naman ni Hwang Dong-suk ang lahat na babalik pa ba sila pagkatapos nilang malinis ang pasukan. Dagdag pang sinabi nito sa kanila na medyo matatagalan pa sila doon, kaya wag nila masyadong pagurin ang kanilang mga sarili at magdahan-dahan lang. Sumang-ayon naman dito si Gyu Huan na masayang-masaya. Sinabi pa ni Hwang Dong-suk sa kanila na kunin at ipunan ang lahat ng magical core at hahati-hatiin nila iyon sa siyam. Nagsalita naman ang isang hunter na iyon ang paborito niyang parte. Sinabi naman ni Gyu Huan na iyon din ang gusto nito. Kinausap naman ni Hwang Dong-suk si Sung Jinwoo at sinabi nito sa kanya na nailigtas niya ang mga ito kanina. Paano niya nalaman na ang mga halimaw na iyon ay sa taas nila magsisilabasan? Sinabi naman dito ni Sung Jinwoo na basta't naramdaman niya lang iyon. Nasabi na lang ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili na gaya ng inaasahan niya sa kanyang stat na pandama, ay kaya nitong makita ang hindi agad nakikita ng mga mata. Sinabi sa kanya ni Hwang Dong-suk na ang talas pala ng pandama nito. Dagdag pa niya dito na napakagaling noon, lahat kasi ay nakaligtas sa panganib na iyon, na walang kahit na sinong nasaktan. At nagpasalamat ito kay Sung Jinwoo. Pero sinabi pa nito kay Sung Jinwoo na mas makakabuti kung hindi na lang sana niya pinansin ang mga maliliit na bagay gaya noon. Nagtaka naman doon si Sung Jinwoo sa sinabing iyon ni Hwang Dong-suk. Gusto pa sana niyang alamin dito kung bakit ganoon ang sinasabi nito, pero tinawag iyon ni Gyu Huan at may gusto iyon ipakita dito. Ipinakita ni Gyu Huan dito ang putol-putol na katawan ng isang halimaw. Napansin kasi niya iyon na hindi gawa ng isang espada o matalim na sandata ang mga sugat nito. Dagdag pa nito na sa palagay niya ay hindi sila ang may kagagawan noon. Sinabi pa ng isang hunter na tama ang sinabi ni Gyu Huan. Wala kasing paso iyon kung magic attack ang ginawang pagpatay doon. Para kasi yung binugbog, hanggang sa magkaputol-putol. Dagdag pa nito na bukod doon ay wala nang iba pa na ganoon. Sinabi naman ni Hwang Dong-suk na baka may naganap doon na labanan bago pa sila dumating. O baka naman naglalaban-laban ang mga halimaw doon, dahil sa pag-aagawan ng teritoryo at sila-sila din ang nagpapatayan. Ibig sabihin ay may mas malakas pa na halimaw doon, kaysa sa mga halimaw na pinagpapatay nila kanina. O di kaya naman ay ang boss monster ang may kagagawan noon. Mababakas naman sa mukha ni Hwang Dong-suk ang pagkasabik, na parabang natutuwa pa ito sa mga nangyayari. Napangiti naman doon si Hwang Dong-suk, pero hindi iyon isang ordinaryong ngiti lang. Iyon ay isang ngiti ng pagkagahaman. Sinabi naman ng kasama nitong mga hunter, na parang naaamoy na nila ang pera. Nagbago naman ang ekspresyon sa mukha ng bawat isa sa kanila. Hindi naman nakaligtas sa pandama ni Sung Jinwoo ang pagiging gahaman ng mga hunter na iyon. Tinawag naman ni Sung Jinwoo si Yoo Jin-woo at tinanong niya ito na siguradong mahal ang kanyang espada at kalasag. Sumang-ayon naman doon si Yoo Jin-woo at sinabi pa nito na medyo nag-alala kasi sa kanya ang tatay niya nang malaman noon na pupunta siya sa kauna-unahang raid niya sa dungeon. Sinabi naman dito ni Sung Jinwoo na hindi pa siya sigurado pero dapat itong maging alerto. Nagtaka naman doon si Yoo Jin-woo at tinanong nito na ano ba iyon. Tumingin naman si Sung Jinwoo sa mga kasama nilang hunter, at sinabi nito kay Yoo Jin-woo na may masama itong nakukutuban. Iba-iba ang laki ng mga dungeon, pero hindi iyon nakabatay sa rank nito. Kapag pinag-aaralan nila ang kabuuan ng loob ng dungeon, ay tumatagal iyon ng mga oras.
May mga pagkakataon naman na umaabot iyon ng isang linggo, depende sa mga pangyayari. Minsan naman ay may mga ilang oras pa, bago marating ang silid ng boss monster. Ang dungeon na kanilang kinalalagyan ngayon, ay ginawang parang isang maze. Kaya wala doon gaanong kalaban na mga halimaw, pero pinatatagal nito ang kanilang oras, upang maklear ang dungeon. Sinabi ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na ang trabaho niya ngayon ay taga-bitbit ng mga bagahe. Kaya hindi niya talaga kailangang makisali sa anumang mga labanan. Naisip naman ni Sung Jinwoo, ang kanilang kasunduan na maaari siyang kumita ng pera nang hindi nakikipaglaban. Ang akala niya ay isa yung maayos na kasunduan. Pero may babala siyang natanggap sa kanyang Windows screen system, at hindi niya iyon inaasahan. Mag-ingat sa mga lizard, hindi alam ni Sung Jinwoo kung bakit lumabas sa kanyang Windows screen system ang babalang iyon. Pero mayroon siyang isang bagay na natitiyak. At ang kanyang masamang kutob ay hindi pa nagkakamali. Nagpatuloy sila sa pagsusuri sa loob ng dungeon na iyon, nang biglang sinabi ni Hwang Dong-suk na isa na palang libingan ang kanilang napuntahan. Medyo matagal na din sila doon na naglalakad, pero wala pa rin silang nakikitang mga buhay na halimaw. Ang naandoon lang ay ang mga bangkay ng mga halimaw, na namatay na mula pa kanina. At nakatitiyak sila, na ang boss monster ang may kagagawan noon. Kung wala kasing boss monster doon, ay hindi magbubukas ang dungeon na iyon doon. Bigla namang napahinto sa paglalakad si Hwang Dong-suk, at nabangga naman sa kanyang likuran ng hunter na nakasunod sa kanya. Sinabi nito kay Gyu-wan, na ilawan nito ang buong paligid. Nagulat naman ang lahat sa kanilang nakita. Tumambad kasi sa kanilang harapan, ang maraming mga patay na halimaw, at nababalutan ng mga ito ng marami at makakapal na mga sapot. Pati ang kabuuan ng lugar na iyon, ay napapalibutan ng napakaraming mga sapot. Sinabi naman ni Hwang Dong-suk, na iyon na ang silid ng boss monster, at magsipaghanda na silang lahat. Natigilan na naman silang lahat, nang makakita sila ng napakaraming mga mana crystal, sa loob ng silid na iyon. Namangha naman sila sa dami noon, at nasabi na lang nila na isa iyong jackpot. Sinabi naman ni Gyu-wan kay Hwang Dong-suk, na ang halaga ng mga mana crystal na ito, ay mas mababa kaysa sa mga magical core, na nakukuha sa mga halimaw dahil sa kakaunting energy na mayroon ito. Pero kung ganoon ito karami, ay dapat bilhin nila ito ng mas mataas ang presyo kaysa sa magical core. Pinatitignan pa ni Gyu-wan kay Hwang Dong-suk ang dami ng mga mana crystal na iyon, at sinabi nito na dapat ay may benta nila iyon ng higit pa sa 10 million won. Sinabi naman ng isang hunter kay Hwang Dong-suk na kung sa dami noon, ay siguradong maiinggit ang nakababata nitong kapatid. Inawat naman ito ni Gyu-wan at sinabi niya dito, na sa ganoong sitwasyon, ay hindi dapat ito nagbabanggit ng kahit na anong tungkol sa kapatid noon. Malalim naman ang iniisip ni Hwang Dong-suk, habang nakatitig ito sa mga mana crystal. Sinasabi nito sa kanyang sarili, na kung nakikita lang iyon ng kanyang nakababatang kapatid na si Hwang Dong-suk, ay nagkakamali iyon na siya ay baliwalain. Lagi kasi siya noon binabaliwala, simula noong nagkaroon iyon ng mataas na rank. At kahit ang sarili noong bansa ay tinalikuran nito, dahil lang sa Amerika para sa pera. Alam kasi ni Hwang Dong-suk na nagpapakasarap ang kanyang kapatid bilang isang VIP sa Amerika, pero kinalimutan na siya nito na maalala. Akala siguro noon, ay hihingian siya ng pabor bilang kapatid. Sinabi pa ni Hwang Dong-suk sa kanyang sarili, na kahit kailan ay hindi siya luluhod sa kanyang nakababatang kapatid. Sasamantalahin niya ang sitwasyong iyon, para palakasin ang kanyang squad. Sinabi naman ng isang hunter, na tiba-tiba sila doon, kahit tig-1 milyong won sila bawat isa. Gusto namang makita ni Yoo Jin-ho ang pinirmahang kontrata ni Sung Jinwoo, at may titignan lang daw siya doon ng saglit. Tinawag naman nito si Hwang Dong-suk, at ipinakita dito ang pinirmahang kontrata ni Sung Jinwoo. Ang nakalagay sa kontrata ni Sung Jinwoo, ay hindi siya kabilang sa hatian ng makukuhang mga magical core. Nagdilim naman ang ekspresyon ng mga mukha ng mga hunter doon na kanilang kasama, sa apilang iyon ni Yoo Jin-ho. Dagdag pa nito, na wala ding nakalagay doon na hindi kasama si Sung Jinwoo sa hatian na gagawin sa mga mana crystal. Kaya ang dapat ay hahatiin iyon sa 10, at hindi sa 9 lang. Pilit namang itinago ni Hwang Dong-suk ang totoong naging ekspresyon nito, sa mga narinig niyang iyon. Nakangiti naman sinabi nito kay Yoo Jin-ho, na syempre ganoong ang gagawin nilang hatian at alam niya ang bagay na iyo. Pero may isang bagay pa silang dapat gawin, bago nila gawin iyon. Nagulat naman ang lahat nang makita nila ang isang higanteng gagamba, na natutulog sa itaas ng napakaraming mga mana crystal. Napakalaki ng gagambang iyon, habang natutulog ito sa kanyang makakapal na mga sapot. Nasabi naman ni Yoo Jin-ho, na iyon ang boss monster sa dungeon na iyon. Sinabi naman dito ni Hwang Dong-suk, na buti at alam nito na iyon ang boss monster.
Pero pag tinapos na nila iyon ngayon, ay siguradong magsasara na ang lagusan ng dungeon. Dagdag pa nito na bago nila gawin iyon, ay kailangan na muna nila minhahin at ilabas doon ng mga mana crystal, at pagkatapos ay sa kanila tatalunin ng boss monster. Mabuti na lang at ang sarap ng tulog ng higanteng gagambang iyon, dahil punong-puno ang tiyan nito sa kabusugan. Isa naman yung tamang pagkakataon, para mailabas na nila ang mga mana crystal. Tinawag naman ni Huang Dongsok si Chulbin, at tinanong nito kung dala nito ang kanilang mine equipment. Humingi naman ito ng pasensya, dahil sino daw ba ang mag-aakala na makakakuha sila ng mana crystal sa C-rank dungeon. Kaya iniwan na lang niya ang lahat ng mine equipment nila, sa sasakyan nila sa labas. Naghinala naman doon si Sung Jinwoo, dahil dala-dala niya sa kanyang dalang mga bagahe, ang mga mine equipment na sinasabi ng mga iyon. Sinabihan naman ni Huang Dongsok si Chulbin, na napakawalang silbi nito. Kasi palagi naman niyang sinasabi dito, na gawin niyang habit ang pagdadala ng mine equipments. Paulit-ulit naman itong humihingi ng tawad kay Huang Dongsok. Sinabi pa dito ni Huang Dongsok, na panibagong problema na naman iyon. Humingi naman ng paumanhin si Huang Dongsok kay Sung Jinwoo at kay Yu Jinho dahil sinabi nito, na bantayan muna nilang dalawa ang lugar na iyon. Babalik muna sila sa labas, para kunin ang mga gamit nilang pangmina. Hindi naman kumibo dito si Sung Jinwoo, at nag-alala naman doon si Yu Jinho. Nagreklamo naman dito si Yu Jinho, na sinasabi ba nito na mananatili sila doon nang sila lang. Sinabi naman ni Huang Dongsok, na ayos lang naman iyon. Dahil sa palagay niya hindi naman iyon aatake na lang basta, kung hindi naman sila ang unang papasok sa teritoryo noon. At kitang-kita naman na marami iyong kinain, kaya nasa kasarapan ng tulog. At magiging ayos lang ang lahat, basta't wag lang silang gagawa doon ng ikabubulabog noon. Hindi pa rin sang-ayon doon si Yu Jinho, pero sinabi pa ni Huang Dongsok, na hindi ba't iyon ang unang raid dungeon nito. At si Sung Jinwoo ay unang raid din ito sa C-rank dungeon. Kaya dapat lang sila magtiwala sa sinasabi nito. Dagdag pa ni Huang Dongsok sa kanila, na hindi daw ba nila napansin na kahit nag-uusap sila ng ganoon kalakas, ay wala namang nangyayari. Kaya naman kailangan din yun malaman ng iba pa nilang mga kasama. Nagpaalam na dito si Huang Dongsok, at sinabi nitong maninigarilyo muna siya sa labas. At pagkatapos ay babalik din daw sila. Sinabi naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na ang regulasyon sa C-rank dungeon na iyon, ay ang kailangan na taong papasok doon ay nasa 10 bilang. Bukod sa kanya at kay Yu Jinho, ay 8 miyembro ang mayroon sa squad ng mga iyon. Naalala ni Sung Jinwoo ang sinabing iyon ni Huang Dongsok, na mahirap magsama ng Healing Hunter sa sarili nitong attack force. At lagi naman nila iyon nagagawa doon. At ang ibig sabihin din noon, ay lagi na silang nakakapasok sa dungeon na iyon. Kaya naman pala nasabi ni Huang Dongsok, na lagi nila iyon nagagawa doon. Paglabas nila Huang Dongsok sa silid ng boss dungeon na iyon, ay sinenyasan niya si Gyuwan. Naisip pa ni Sung Jinwoo, na hindi na nga naman nila kailangan pa ng 2 member sa kanilang squad. Inutusan ni Huang Dongsok si Gyuwan, na harangan na nila ang pasukan sa silid ng boss monster ngayon na. Naningkit naman ang ngiti at tingin ni Gyuwan, sa sinabing iyon ni Huang Dongsok. Nagulat naman si Yu Jinho, nang may biglang sumabog sa lagusan ng silid na kanilang kinalalagyan, at natakpan iyon ng mga nagbagsakan na mga tipak ng bato. Hindi naman nagulat si Sung Jinwoo sa pangyayaring iyon. Pero hindi maikakaila na nagalit talaga si Sung Jinwoo sa mga bastardong iyon. Sila pala talaga ang mga buhaya. Kung nagustuhan mo ang Tagalog recap ng ating istorya, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking channel. At kung bago ka pa lang na nakikinig, ay i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago naming upload.